ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company.
Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radio Natin. GXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po ng orasan, ang oras sa pong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon ng Central Mindanao, ngayon ay araw ng Sabado. 24 sa buwan ng Enero 2026 at ikalima sa buwan ng Shaban 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita, Saturday edition ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan ni RN na Ma'am Noronisa Mamintal Kusain, ako po muna inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita. Ako po si Analiza Abbas, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At bago sa atin pong mga balita, dumako muna tayo sa lagay ho ng atin pong panahon. Mula sa Pag-asa. Sa atin pong lagay ng atin pong panahon mula sa Pag-asa, hatid ng Ministry of Science and Technology. MOST Barm na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Pailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua.
Ayon na sa Pag-asa, inaasahang magdadala ng mga pag-ulan ang Amihan at Shoreline sa malaking bahagi ng bansa ngayong Sabado. Magiging maulap na may pag-ulan sa mga susunod na lugar sa Luzon, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon Province, Oriental Mindoro, Marinduque at Bicol Region. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tsansa ng mahinang ulan. Sa Palawan at Visayas, sa bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may posibilidad ng mahinang ulan. Ngunit posibleng magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa shoreline. Sa Mindanao, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Caraga Region, Davao Region, Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental dahil pa rin sa shoreline. Ang iba pang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa umaga hanggang hapon. At maulap na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, pagsapit ng hapon hanggang gabi. Samantala, low pressure area, dating Cyclone Ada na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang huling namataan ng 560 kilometer silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur ay nananatiling unlikely na muling maging tropical depression. Ayon kay Estareha, may mataas sa posibilidad na mawala ito sa mga susunod na araw habang dumaraan malapit sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil sa patuloy na epekto ng amihan, naglabas ang Pag-asa ng yellow warning na may mataas na alon na 2.8 hanggang 4.5 metro sa mga baybayin ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinapayuhan ng maliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil mapanganib pa rin ang kondisyon ng dagat at posibleng masuspende ang biyahe. At yan po ang lagay ng atin pong panahon mula sa Pag-asa. Hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bailing Mantawel at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang radyo natin FM Cotabato City. Maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Fifteen minutes mga kalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado, 24 sa buwan ng Enero 2026. At ikalima sa buwan ng Shaban, 1447 sa atin pong Hijri calendar. At ngayon, narito na ang detalye natin pong mga balita. Pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakua ang opisyal ng pagtatapos ng pagdiriwang ng ikapitong Bangsamoro Foundation Day ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pamagitan ng Grand Shukr Kanduri Ceremony kahapon 23 sa buwan ng Enero 2026 sa Bangsamoro Government Center.
Dinaluhan ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, mga kawani ng gobyerno at ang mga tradisyonal na leader ang aktibidad bilang bahagi ng taunang paggunita sa pagkakatatag ng Burma. Sa pagtatapos ng selebrasyon, kinilala ang mga nagwagi sa Cultural Booth Competition. Champion ang Tawi-Tawi. First place ang Maguindanao del Sur. Second place ang Cotabato City. Third place ang Maguindanao del Norte. Samantala nanalo sa Creative Float Competition. Champion ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR. First place ang Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT. Second place ang Ministry of Public Works and o MPW. Third place ang Ministry of Labor and Employment o MOLE. 17 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa natin mga balita, nagpatupad ang Ministry of Social Services and Development ng pamahagi ng pinansyal na tulong sa mga indigent orphaned children sa iba't ibang bayan ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng KUPKUP program. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang mga batang nawala ng magulang at kabilang sa mga nangangailangang sektor ng lipunan. Kabuang 278 na bata mula sa 24 na bayan ang nakinabang sa programa na isinagawa mula Enero 6 hanggang 9, 2026. Ang bawat bata ay tumatanggap ng 5,000 kada buwan para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin na kabilang ang pagkain, edukasyon at iba pang mahalagang pangailangan. Layunin ng programa na mabigyan ng agarang pinansyal na suporta ang mga bata at kanilang mga tagapangalaga upang masiguro ang kanilang patuloy na pag-aaral, kalusugan at kabuang kalidad ng pamumuhay. Nilalayon din ito ang maiwasan ang mas matinding kahirapan sa pamagitan ng tuloy-tuloy at maasahang tulong mula sa pamahalaan. Ang implementasyon ng programa ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare Offices ng Maguindanao del Sur, katuwang ang mga para-social workers upang matiyak ang maayos, patas at epesyenteng pamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Ang KUPKUP program ay isa sa pangunahing panlipunang programa ng MSSD na nakatuon sa mga indigent orphaned children na maedad 0 hanggang 18 taong gulang at layuning tugunan ang kanilang pangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon at iba pang aspeto ng kanilang pag-unlad. Sa pamagitan ng mga ganitong programa, pinagtitibay ng MSSD ang pangako nitong maghatid ng makatao at inklusibong serbisyong panlipunan alinsunod sa adhikain ng Bangsamoro Government na mapabuti ang kalagayan ng bawat pamilyang Bangsamoro, lalo na ang mga higit na nangangailangan. 20 minutes makalipas alas 4 ng hapon at magbabalik ang arangkada balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin po ang mga patalastas. Radyo Natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524
para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Radyo natin. Arangkada Balita. minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa ating pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang oras na ito ay atid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Al Raiz Ventures Corporation, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Search Watch Service Center, Ministry of Labor and Employment, Molibar, sa pamuno ni Molibar Minister Dato Muslimin Gisema. At sa kanila pong General Director, Dato Surab Abutazila Jr. Hati din po sa inyo ng Virginia Food Incorporated at Glang Eye Care Clinic. Sa pagpapatuloy natin pong mga balita,
Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan habang hinimok niya ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM na higit pa paigtingin ang kaunlarang pang-ekonomiya at pagbutihin ang kalidad ng pamumuhay ng mamamayan. Sa kaniyang talumpati sa pagbubukas ng pagdiriwang ng ikapitong founding anniversary ng BARM na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City. Sinabi ng Pangulong Marcos na pagkamat may mahalagang pag-unlad ng nagawa, marami pa rin dapat gawin. Tinawag ng Pangulo ang pagtatag ng BARM na isang milestone sa paghahangad ng bansa na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa Pangulo, sa nakalipas na 7 taon, ay nakitaan ng rehiyon ang pag-unlad, paglakas ng mga institusyon at mas malalim na ugnayan sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng Bangsamoro. Tiniyak ng Pangulong Marcos sa mga mamamayan ng BARM ang patuloy na paninindigan ng pambansang pamahalaan na suportahan ang rehiyon sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at inklusibong kaunlaran. Kinilala ang Enero 21 bilang Bangsamoro Foundation Day bilang pag-aalala sa sakripisyo, bilang pag-aalala sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law sa pamagitan ng 2019 plebiscite, isang makasayang pangyayari na formal ng nagtatag ng BARM. Ayon sa punong ehekutibo, ang pagtatag ng BARM ay isang patunay na sa layunin ng gobyerno sa iba't ibang sektor ng lipunan ng mga Bangsamoro at mga katuwang sa international community na makamit ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Pinapakita nito na mas magiging makabuluhan ang ating paglilingkod sa sambayanang kung ito ay sinasagawa sa diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ito ang sinabi pa ng Pangulo. Ang tema ng selebrasyon ng ngayong taon ay BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, pag-aalala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. 29 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita, arestado ang 4 na magkasabwat sa pamamalakad ng isang drug den. Nakuna ng 40,800 na halaga ng shabu sa isang entrapment operation sa Barangay Dicala sa Bualan, Maguindanao del Sur noong Huwebes sa January 22. Kinumpirma nitong Biyernes ni Benjamin Retices, Desert, Director ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na nasa kustodiyan na nila ang 4 na suspects na harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agad na inaresto ng PDEA BARM agents ang 4 matapos silang bintahan ng 40,800 pesos na halaga ng shabu mismo sa kanilang drug den sa Barangay Dicala nitong Huwebes. Ayon kay Resites, naikasa ang naturang matagumpay na entrapment operation sa tulong ng Buluan Municipal Police Station ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ng malokal na executives na siyang nagulat ng pagsasagawa ng mga naaresto na mga suspects ng sessions sa kanilang drug den para sa bumibili sa kanila ng shabu. Naisara na ang drug den ng 4 na naarestong mga suspects. Guardyado na ang mga tanod at ang mga barangay officials sa Dingala ayon kay Resites.
31 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arang kalabalita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, nasamsam ng mga pulis ang abot sa 8.9 million pesos na halaga ng mga sigarilyong gawa sa Indonesia na nakaimbag sa dalawang magkakatabing mga bahay sa barangay Tibuan sa Libak, Sultan Kudarat madaling araw noong Huwebes sa January 22. Sa mga hiwalay na ulat nitong tanghali ng Huwebes ng mga officials ang Sultan Kudarat Provincial Police Office at ni Brigadier General Arnold Argente, Director ng Police General Regional Office 12, na isagawa ang naturang mga search operations sa batay sa mga warrants na mula sa isang korte. Ayon kay Lieutenant Colonel Joseph Galieto, Libak Police Chief, target ng naturang search operations sana ang di umano mga walang lisensyang mga baril na pag-aari ng ilang mga residente sa naturang lugar, mga illegal na droga at mga imported na sigarilyong tinatago sa mga seaside areas sa Tibuan. Ayon kay Argente, nagtulungan ang iba't ibang units ng Pro 12 at ng Libak Municipal Police Station at mga barangay officials sa Tibuan sa search operation na nagresulta sa pagkakatagpo ng abot sa 8.9 million pesos na sigarilyong nakaimbak sa dalawang bahay sa isang lugar sa barangay Tibuan. Nakatakda ng ipapakustudya sa Bureau of Customs ang naturang imported na mga sigarilyo para sa kaukulang disposisyon. 33 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon at magbabalik ang Rangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo Natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari
din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani man na pa-check up sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahal sika pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog ko na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatelunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. So lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026.
Syukran! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. 41 minutes sa mga kalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po ng mga balita, nagsagawa ang Ministry of Labor and Employment MOLE sa panguna ni Minister Muslimin Papa Mos G. Sema ng Convergence activities sa Provincial Gymnasium ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong 22 sa Enero 2026. Ginanap sa Kapitolyo ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Binigyan din ni Minister Sema na ang pagpapalakas ng mga serbisyo sa paggawa at empleyo ay susi sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagbuo ng isang mas matatag na Bangsamoro. Ayon kay Minister Sema, ipinagdiwang natin na ang ikapitong taon ng Bangsamoro self-governance at muli nating patunayan ang ating sama-samang determinasyon na bumuo ng isang mapayapa, makatarungan at maunlad na Bangsamoro kung saan ang bawat manggagawa ay protektado, ang bawat trabaho ay marangal at ang bawat pamilya ay may pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Namahagi rin ng MOLE ng tulong sa ilalim ng programang Set a Cart. Layunin ng Set a Cart na magbigay ng mga napapanatiling oportunidad sa self-employment sa pamagitan ng pagpapalakas ng pagbuo ng kita at pagpapahusay ng katatagan sa ekonomiya ng mga mahihinang sektor sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsagawa din ng job fair sa nasabing aktibidad. Katuwang ng MOLE ang MSSD at iba pang mga ahensya sa naturang aktibidad. 44 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin papatuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng radyo natin FM Cotabato City. Nagsagawa ng pinagsamang pulong ang tatlong komite ng Bangsamoro Parliament upang talakayin ang isang panukalang resolusyon na naglalayong palakasin ang pagpapaunlad at promosyon ng halal food industry. Layunin nito na gawing mas abot kaya at accessible ang mga produktong halal para sa mga pamayanang Muslim. Ang proposed resolution number 426 ay humihimok sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Ministry of Science and Technology MOST, at the Ministry of Trade, Investment and Tourism MTIT na isama ang pagpapaunlad ng halal industry sa kanilang mga regular na programa at proyekto. Tinalakay ang panukala ng Committees on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Science and Technology at Trade, Investment and Tourism. Sa pulong, inaprubahan ng mga mambabatas ang isang motion para magsagawa ng Strategic Framework Development Workshop tungkol sa hinggil sa halal at food security. Katuwang ang mga kinaukulang ministeryo. Layunin ng workshop na palawakin ang talakayan at ihanay ang mga inisyatiba sa buong rehiyon. Binigyan din ng mga komite ang pangailangang i-harmonize o pagtugmain ang mga halal-related projects upang matiyak ang
pagkakaugnay at epektibong implementasyon. Isang motion din ang pinagtibay na nagpapatunay na matibay na paninindigan ng mga komite na itaguyod ang halal industry bilang isang pangunahing agenda sa ekonomiya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang bahagi ng mga susunod na hakbang, bumuo ng isang technical working group na mangunguna sa pagbalangkas ng strategic framework plan. 46 minutes makalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin papatuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikapitong Bangsamoro Foundation founding anniversary, sinagawa ng BAM MRP sa pangmuno ni Said Sheikh ang makasisayang turnover ng 50 housing units sa ilalim ng resettlement project sa Kapay. Ayon kay BAM MRP, ang pamahagi ng mga pabahay ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang Bangsamoro na tugunan ang pangailangan ng mga pamilyang apektado ng sigalot at relokasyon at magsilbing konkretong patunay na ang kapayapaan ay may kaakibat na aktwal na benepisyo sa mamamayan. Samantala, sa ilalim ng BTA Office of MP Said Sheikh, isinagawa rin ang Bangsamoro 101 activities sa Masiyo na naglalayong palalimin ang kaalaman ng komunidad sa struktura at mandato at proseso ng pamahalaang Bangsamoro. Kasabay nito, ginanap din ang multaka at khabar activity sa Balue bilang bahagi ng malawakang inisyatiba upang palakasin ang partisipasyon ng mamamayan at itaguyod ang bukas na talakayan hinggil sa Bangsamoro governance at peace process. Binigyan diin ang mga tagapagpatupad ng programa na ang sabay-sabay na aktibidad sa Lanao del Sur at Lanao del Norte ay nagpapakita ng holistic na lapit ng pamahalaang Bangsamoro kung saan ang serbisyong panlipunan na edukasyong pampamahalaan at pakikipag-ugnayan sa komunidad ay magkakaugnay na isinusulong. Ang mga aktibidad na ito ay ayon sa BAM MRP at sumasalamin sa diwa ng Bangsamoro Founding Anniversary. Ang pagdiriwang ng kapayapaan na may laman, ang pamamahalang may malasakit at ang autonomiyang may malinaw na direksyon na tungo sa inklusibo at pang-matagalang kaunlaran. "49 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita, mariing kinundi na ng Philippine Army ang umano'y ginawang pag-ambus ng teroristang grupo Dawla Islamiyah Mauti Group sa ilalim ng sundalo. Sa 5 sundalo na ikinasawi ng 4 sa mga ito at ikinasugat ng isa pa kahapon sa Munay, Lanao del Norte. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, gusto manong ipakita ng teroristang grupo na malakas pa rin at mayroon pa rin silang puwersa. Matatandaang dakong 10:20 ng umaga, lula ng isang sasakyan ng tambangan ng mga miyembro ng Mauti Group ang 5 sundalo na pawang miyembro ng Task Unit Tabang sa barangay Lining Ding, Munay ng nasabing lalawigan. 4 ang nasawid dito, habang ang isa pa ay patuloy na naka-confine sa pagamutan.
Paliwanag ni Di Maala, ang mga nasabing sundalo ay may non-combatant mission at nagsasagawa ng community support program sa lugar. Sensirong pakikidalamhati naman ang hatid ng pamunuan ng EFP sa pamilya ng mga nasawing sundalo at siniguro ang buong suporta sa mga ito. Ayon naman kay Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, pinaigting na nila ang operasyon at ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency, lokal na pamahalaan at sa komunidad para tugisin ang mga natitirang Daula Islamia multi-group terrorist sa nasabing lugar. minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, napigil nitong Martes ng mga pulis ang tangkang paghatid sana ng isang van type truck ng abot sa 3.9 million pesos na halaga ng mga imported na sigarilyo sa iba't ibang lugar sa parang Maguindanao del Norte at mga karatig na lugar. Naharang ng mga operatiba ng units ng Police Regional Office Bang sa Moro Autonomous Region ang kontrabando sa isang checkpoint sa barangay Pinantaw sa Parang. Agad na na-detain ang driver at helper ng naturang truck na nangako namang kikilalanin sa mga investigador kung sino ang mga negosyanteng nasa likod na naturang tangkang paghahatid ng mga sigarilyong mula sa Indonesia sa kanilang mga contacts sa ilang mga bayan na sakop ng Bangsamoro Region. Nasa kustodiya na ng ProBar ang mga imported na sigarilyo at ang truck na pinagkargahan nito, isang Isuzu van type truck na plakang KBC 8662. Ayon sa mga local officials, ang driver ng truck na si Ibrahim Ansa, 42 years old, ay residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang ang kanyang kasama naman na si Rashid Kasan ay taga-barangay Kapimpilan sa Ampatua na Maguindanao del Sur. Ayon sa mga investigador ng Parang Municipal Police Station at mga officials ng ProBar, parihong tiniyak ng dalawa na nakilala na kanilang kikilalanin ang mga negosyanteng nasa likod ng naturang smuggling attempt. 54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At dumako na ho tayo sa ating pong national news. Nagtipo noong Biyernes o kahapon ang dose-dose ng mga supporter ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa labas ng Sandigan Bayan sa Quezon City habang hinaharap niya ang arraignment kaugnay ng flood control scandal. Mula sa Cavite, ang probinsya ni Revilla, sinabi ng mga supporter na wala silang bayad at sariling gastos ang kanilang pagpunta upang ipakita ang suporta sa sektor at ating dating mambabatas. Nagtiis sila sa init at kakulangan ng supply ng tubig habang naghihintay sa labas ng korte. Ayon sa kanila, ang kanilang pagsuporta ay pasasalamat umano ng tulong na ibinigay ng pamilyang Revilla tulad ng gamot, trabaho at iba pang uri ng ayuda. Si Revilla ay 59 years old, ay naharap sa isa pang pagkakakulong dahil sa non-available na kasong malversation ng kaugnay na 92.8 million pesos na go sa flood control project sa Bulacan. Meron din siyang isang kasong graft kung saan nagpo siya ng 90,000 pesos na piyansa. Siya ay inaresto noong Martes kasama ang 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
Ayon sa Office of the Ombudsman, pinagsabuatan umano ng akusado ang paglihis ng 76 million pesos mula sa pondo ng flood control projects na idineklarang tapos kahit hindi naman naipatupad. Mariing itinanggi ni Revilla ang akusasyon at sinabi niya nga harapin niya ito head-on. Matatandaang na-detain din si Revilla ng 4 na taon simula 2014 dahil sa pork barrel scam bago siya maabsuelto sa kasong plunder noong 2018. Nanindigan naman ang ilan sa kanyang mga supporter na wala siyang kasalanan. Si Revilla ay kusang sumuko sa Camp Crame noong Lunes ng gabi matapos maglabas ang sandigang bayan ng warrant of arrest laban sa kanya. 57 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, opisyal ng nanumpa si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte at Acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II bilang alkalde at vice-alkalde ng Davao City nitong Biyernes o kahapon, 23 sa Enero. Ayon sa probisyon ng batas ng pagpapalit ng pwesto o Law of Succession. Ang panunumpa ay sinagawa ni Regional Trial Court 11 Deputy Executive Judge Marie Estrelita Tolentino Rojas sa Davao City Hall at sinaksihan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan kabilang ang Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap, Department of the Interior and Local Government Davao City Director Mika Chan at abogado na si Martin Del Gra. Ang pagpapalit ng pwesto ay naganap matapos ang pagkabigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kunin ang kanyang posisyon bilang alkalde matapos siyang manalo sa halalan noong Mayo 2025. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands para harapin ang mga kasong kinalaman o may kinalaman sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa Seksyon 11 ng Omnibus Election Code, ang pwesto ng isang nahalal na opisyal ay maaaring ituring na bakante kung hindi niya papanumpa ang kanyang tungkulin sa loob ng 6 na buwan mula nang ipahayag siya bilang nanalo. Samantala, ang Section 44 ng Local Government Code ay naglalarawan ng proseso ng pagpapalit ng pwesto kung saan ang vice-alkalde ang mamumuno bilang alkalde at ang pinakamataas na ranggong miyembro ng sanggunian ang magiging vice-alkalde. Si Rigo Duterte II na anak ng Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay nanguna sa eleksyon para sa konsehal noong nakaraang halalan. Sa kanyang pahayag, binigyan din niya na ang kanilang prioridad ay ang pagpapatupad ng serbisyo para sa mga Davaoenyo, lalo na sa larangan ng kalusugan at edukasyon. Alas 5 na punto ang ating oras, mga kaibigan. At wala na po tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello and good afternoon sa ating po mga kaibigan na nanonood kay umuos sa aming gampong. Assalamualaikum. Mapia Malulam, watching from Bagwa Dos, Cotabato City. Hello kay Ma'am Sambay Adam. Hi. Good afternoon. Marami kami nakikinig ngayon araw dito sa may Almonte Extension ng Purok Buwalan na Poblasyon 2, Cotabato City. Salamat kay Ma'am Sambay Adam. Hello kay Miss Sagira Ibay ng Sapad Matanog, Maguindanao. Good afternoon, watching from Sapad Matanog, Maguindanao. Ayan, at syempre sa lahat po ng ating pong
mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello sa mga friends po natin na nakatutok pa rin sa mga oras na ito. Hello kay Madam Suhaila Sabandar, kay Bay S. Manalangas. Ayan. Thank you sa panonood at sa pakikinig. Kay Umuos tayo Mingampong. Ayan, magandang hapon. Alright, wala na po tayong oras. Sa atin po nga kada balitang ngayong araw ng Sabado. 24 sa buwan ng Enero 2025. At ikalima naman po sa buwan ng Shaban 1447 sa atin pong Hijri calendar. Sa ngalan ng aming station manager, sa ngalan po ng buong puwersa, sa ngalan ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, sa ngalan ni Ma'am Nornisa Mamintal Kosain, sa ngalan po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood ng Radyo Natin FM Cotabato City, ako po muna inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita, Saturday edition ng Radyo Natin FM Cotabato City. Analiza Abas po. Hanggang sa muli ho, bagarang hapon, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin.